SVR. Tahimik na binisita ni Senador Robin Padilla ang libingan ng pambansang alagad ng sining at tinaguriang superstar na si Nora Honor sa libingan ng mga bayani nitong nakaraang Huwebes matapos ang kanyang pagbalik mula sa isang lakad sa probinsya. Ayon sa isang malapit sa senador, hindi para sa publiko ang mga larawang kumalat kung saan makikita si Robin sa mismong puntod ni Nora. Ibinahagi ito mula sa isang pribadong group chat at nilinaw na wala itong intensyong gawing pampubliko. Noong unang araw pa lang ng burol ni Ate Guy, isinantabi ni Senador Robin ang kanyang abalang schedule upang makasama ang pamilya. 10 oras siyang naglaan upang magpahatid ng pakikiramay, ayon sa netizens. Dagdag pa niya, muling bumalik si Robin sa burol sa Heritage Memorial Park bandang 3:00 ng madaling araw sa huling araw ng lamay. Walang kamera, walang anunsyo at malayo sa liwanag ng media. Hindi lamang ito simpleng pakikiramay. Isa itong malalim na pagpapakita ng pagmamahal at respeto ni Senador Robin bilang kapwa-artista at kaibigan ni Ate Guy. Ang kilos na ito ng senador ay umani ng papuri mula sa mga taga-suporta ni Nora Honor na lalong pinahanga sa kanyang tahimik ngunit taos-pusong pakikidalamhati. Hindi kasi Romel, kahit naman saan na libingan, talagang may mga roving guards, di ba, na nag-iikot dahil alam mo naman sa mga panahong to, hindi tayo nakatitiyak sa anumang maaaring mangyari sa mga nakahimlay na. Hindi nila kayang ipaglaban ng kanilang sarili at depensahan ng kanilang pagkatao dahil sila nga ay pumanaw na. Alam mo, kahit sa Amerika, kahit sa Canada, at kahit saan pong sulok ng mundo, usong-uso yung mga grave robbers. Usong-uso yan. Elvis Presley, naalala mo, pinagtangka ang halukayan at hukayan ng kanyang bangkay at marami pa pong iba. At eto na nga po, dito sa libingan ng mga bayani, diyan naman ay kumpleto. Bukod sa roving guards, meron din silang mga uniformed men na talagang nag-iikot araw at gabi para bantayan ang kanilang mga nasasakupan, di ba? Opo, na nakakatuwa at nakaka-proud talaga na gano'n ang ginagawa nila sa nakapuntod ni Miss Nora Honor, di ba, na binabantayan. Hanggat hindi pa lubusang tuyong-tuyo yung tinapal na, di ba, sa simento na gano'n talaga, di ba? Para nga yung sinasabi mo, hindi na mahukay. Kahit saan libingan, lalo na kapag, alam mo na, mayayaman. Pag sila lang mga personalidad, totoo yan. Ginagawa yan ng iba na ewan ko kung saan humuhugot ng lakas ng loob. Tapos meron pa nagsasabi, baka daw yung sobrang humahanga kay Ate Guy, yung talagang died in the wool na ranyan, makaisip na hukayin. Ako hindi ako naniniwala. Ang pagrespeto nila sa superstar, sa kanilang idolo, ay sobra pa sa langit. Kaya alam ko talaga, hindi nila yan gagawin. Pero kailangan talaga pag-ingatan. Yun ang totoo dyan. Correct. Yung mga tao, yung nung mailibing na siya, na maibaon na ang kanyang bangkay, nakita mo yung sa lapida? No, grabe. Nagpo-post sila doon sa lapida para lang maging alaala nila na noong panahon na yun ay nandoon ako. Ito ang lapida ni Ate Guy, di ba? Nakalungkot, pero yung respeto talagang naani ni Ate Guy, iba, sobra. Gano'n na lang. Ito sabi ni Juris Dr. Chanel, dapat lang na mahigpit ang seguridad sa libingan ng mga bayani. Lalo na't ibang-iba na ang panahon ngayon. Totoo to. May mga kaso ng grave robbers, tama, na hinuhukay ang bangkay ng mga kilala at mayayaman para sa alahas. Meron din mga tagahangang, excuse po, meron din mga tagahangang sobrang obsessed. Tulad ng nangyari kina Charlie Chaplin, Elvis Presley at Evita Peron. Totoo yan. Totoo yan. Pati bangkay, hinuhukay pa. Pero tiwala akong hindi mangyayari yan kay Ate Guy. Halos 80% ng mga Pilipino ay Katoliko at likas ang mataas nating respeto sa katawan ng yumao. Kaya ang ating pagsaludo sa mga sundalong naka-duty sa libingan ng mga bayani, maraming salamat talaga. Totoo naman yan. Kasi talagang nakita mo nung i-lock yung kabaong na halos may nahulog pa nga, di ba? Si Ian ang nag-lock nung kabaong.
kuhang ko yun ng camera, di ba? Hindi mo napansin yon. At talagang inilak kasama yung mga taga St. Peter. Oo, yung nakapaikot. Isang pag-iingat yon. At alam ko, lahat doon ay inaalagaan, hindi lang si Nora Honor. Yan yun. Iba talaga ang isang Nora Honor na minahal ng sambayan ng Pilipino, nakakatuwa naman at pati ang kanyang puntod ay binabantayan din. Tama po, Tita Nene Olanday, dapat lamang po, dahil marami talagang ganyan. Oo. Ay, nako, grabe. Sabi ni Boycie, dapat lang po talaga bantay sarado ang libingan ni Ate Guy. Wala naman sigurong magsasalahula sa puntod ng ating superstar. Alam kong matindi ang respeto nila sa ating Ate Guy. Tama. At saka ano yun yung pagrespeto ng mga tagahanga niya, baon nila yan. Baon nila habang buhay yan. Kaya hindi po pwede na mangyari yung ganon. Ayan, at ito ang sabi naman ni Wating-Wating, correct nanay, pag ikaw ay legit fan ni Ate Guy, respeto at pagmamahal ang ibibigay sa ating nag-iisang superstar. Wating-Wating tama, sobra-sobra. Pero totoo na kung maaari lang na mabuhay pa uli ang kanilang idolo, yun ang kanilang wish at panalangin, di ba? Correct. Yun ang gusto nilang Sabi ni Eddie Letada, tingin ko wala naman sigurong gagawa ng paghukay sa mga labi ng superstar, pero posibleng mangyari. Wala pong nakatiyan. Hindi po natin hawak ang bukas. Totoo po yan. Kasi hindi ang mga tagahanga. May mga grave robbers, totoo yan. Oo. Tsaka huwag tayo makampante kasi yung mga hindi natin naiisip, yun nga yung mga nangyayari. Di ba? Tama. At si Direk Joey Nombres, maraming salamat sa iyo. Naliwanagan kami tungkol sa mga benepisyo ng mga tinatanghal na pambansang alagad ng sining. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Nakatutok din si Direk ngayon. Okay, at ito pa, may isa pa tayo dito. Duty ako, Ate Tenggol, pero topic si Nora and they're watching her movies kasi hindi busy. Yung mga hindi fans, naging fan niya. Napakagaling daw pala ni Nora na artista kahit sa house. Nag-movie marathon sila.